Simulan na natin ang kwento ni Aragon. Walang eksaktong taon, lugar ng Quiapo. Isinilang si Aragon sa lugar ng Leyte. Subalit nangarap siyang magtungo ng Maynila. Hanggang sa napadpad nga siya sa may Quiapo. Hindi pa gaanong kasibilisado ang lugar noon na may mga puno pa ring nananatiling nakatayo. At hindi pa gaanong simentado ang lahat ng daan sa Quiapo. Hindi katulad ngayon na bawat daan na papasukin mo sa lugar, ang lahat ng malalakaran mo ay nababalutan ng semento. Talamak na rin noon ang bentahan ng mga medalyon sa simbahan. At nung mga panahong iyon, mas marami ang lihitimo kesa sa panahon ngayon. Sa kadahilanan ang mabibili mo noong araw, binuhay na ito't inalagaan sa pamamagitan ng konsagrasyon na may malakas na karga na maaari mong gamiting pang proteksyon. Simulan natin ang kwento sa pagdating ni Aragon sa Quiapo. Ganito pala ang Maynila. Sabi kasi ng mga kakilala ko ron sa amin napakaganda raw rito. Tsaka kapag umuwi sila, ang puputi nila na para bang may malaking pinagbago. Saan kaya ako pwedeng makitulog rito? Ang hirap palang pumunta rito nang wala kang kakilala. Nakakaramdam na rin ng gutom si Aragon sa mga oras na yun. Kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad upang makahanap na rin ng kanyang makakainan. Hanggang sa nakakita siya ng isang karinderya. Madali siyang naupo roon habang daladala ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga kagamitan. Bay, usang agpinirito gisda, tapos sa katakalog ka noon. Inihap ako gutom bay, layo kaayog biyahe. Kapoy kaayo bay. Sambit ng wika naman ang pinag-ordera ng pagkain ni Aragon. Bisaya kapod bay, waray-waray ka no? Tugong wika naman ni Aragon. Oo bay, Bisaya kapod. Parehas man di ay ta. Kamusta man ang kinabuhi din sa Quiapo? Pabalik ng wika ni Aragon habang inihahanda ng lalaki ang kanyang pagkain. Ayon pa sa wikang Tagalog, magmula nang umorder si Aragon ng pagkain. Pre, isang piritong isda nga sa akin. Tapos isang takal na kanin. Kanina pa akong nagugutom Ang layo kasi ng biyahe ko. Bisaya ka rin pre? Waray-waray ka no? Oo pre, pareho pala tayo Bisaya Kamusta naman ang pamumuhay rito sa Quiapo? Ingat lang bay, huwag masyadong magtitiwala. Nandito ka na sa lugar ng maraming iba't ibang uri ng tao. Basta ang masasabi ko lang sa iyo bay, mag-iingat ka lang lagi. Bakit naman bay? Basta, may matitirahan ka na bang bahay? Wala pa nga bay. Hindi pala ganun kadali ang buhay rito. Akala ko pagdating ko rito sarap na ang pamumuhay. Yung tipong parang nasa paraiso ka. Hindi pala ganun. Palibasa laking probinsya ako. Sige bay ka nanay. Unsa may ngahani mo? Sige pre, kumain ka muna. Ano bang pangalan mo? Aragon ang pangalan ko bay. Ikaw bay? Pidring. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Pidring. Yan kasi ang palayaw ko rito. Pagkatapos mong kumain mamaya mag-usap ulit tayo. Bibigyan ko lang ng pagkain yung mga dumarating na tao. Baka kasi mapagalitan na ako ni boss. Sige bay, salamat. Dahil sa sobrang gutom ni Aragon, umorder pa siya ng isang kanin at tumingi pa ng libreng sabaw. Maya-maya nang matapos na siyang kumain, pilit niyang inaabot kay Pidring ang bayad. Subalit hindi nito tinanggap at sinabing siya na ang bahala roon bilang tulong niya na sa kanyang kababayan. At ayon pa sa kanya, naranasan niya rin ang unang araw ng kanyang pagdating sa Maynila na wala man lamang siyang matuluyan. Kaya bilang tulong na lamang sa kanyang kababayan ay hindi niya na ito pinapabayad ng pagkain na ikakaltas na lamang sa kanyang sasahurin bilang waiter sa karinderyang yun. Wika pa ni Pidring kay Aragon. Hintayin mo lang ako dito bay. Samahan kita sa inuupahan ko. Kausapin natin yung may-ari. Baka pwedeng dalawa tayo dun sa kwarto ko. Total malaki-laki naman yun. At kasyang 2 tao. Ayos lang ba sa'yo na maghati tayo sa upa? Kesa maghanap ka pa ng mauupahan dyan. Malaking babayaran mo kung ikaw lang mag-isa. Pero kung may pera ka naman walang problema. Pwede kang maghanap-hanap dyan. Hindi ba isama na lang ako sa'yo? Kailangan ko rin kasi magtipid Wala pa akong hanap buhay ngayon. Baka kung saan ako pulutin rito. Yun yung punto ko para sa'yo bay. Kasi hindi ganun kadali ang buhay rito. Kailangan madiskarte ka. At wag na wag kang magpapaloko.
Dahil kung magkano man ang daladala mong pera dyan, sa isang idlap ay maaari ang mawala. Salamat bay sa pag-aalala. Makakabawi rin ako sa'yo. Sige, hintayin kita rito hanggang sa matapos ang trabaho mo. Patuloy na naghintay si Aragon sa labas ng karinderya habang pinigmamasdan ng mga tao roon na malapit sa may simbahan at may iba't ibang uri ng medalyon ang nakasabit bilang paninda ng mga taong naghahanap buhay sa lugar. Hanggang sa mapansin niya ang tatlong kalalakihan na may ginagawang hindi kaaya-aya sa mga taong dumaraan doon, lalong-lalo na sa mga nagsisimba. Sambit na wika pa ni Aragon sa kanyang sarili habang patuloy na pinagmamasdan ng tatlong kalalakihan. Tarantado yung tatlong yun ah. Gumagamit ng tigalpo para sa mga walang kaalam-alam na naglalakad na tao rito. Walang magawa. Para lamang sa kaalaman patungkol kay Aragon, may malalim siyang kaalaman sa lihim na karunungan at minana niya pa iyon sa kanyang lolo na ipinasa sa kanya ang lahat ng kaalaman bago pa man lamang iyon pumanaw. At kahit nga ang paggawa ng medalyon ay tinuro sa kanya at ang lahat ng pamamaraan kung papaano ito gamitin sa tama upang makatulong sa mga taong pinipinsala ng gumagamit ng kaliwa. Kaliwete itong tatlong to ah. Paparamdam ko sa inyong ginagawa niyo sa mga tao rito. Makakatikim kayo sa akin ng sumbalik. Palihim pa kayong gumagawa ng kalokohan rito ah. Palibhas sa abala ang mga tao sa paglalakad. Sinasamantala niyo naman. Nag-usal ng palihim ng mga salita itong si Aragon at matapos iyon, iniihip niya ng 3 beses sa kalalakihan hanggang sa makaramdam ang mga ito ng panghihina. Gayon na rin ang pagkahilo habang pinagpapawisan ng buong katawan na para bang nabalis. Kunwari naman siyang tumalikod sa mga yon upang hindi mapansin habang palingalinga ang tatlo na hinahanap ang tumigalpo sa kanila. Ayan, ramdamin niyo ang ginagawa niyo sa mga tao rito. Namimilipit kayo ngayon sa sakit ng tiyan. Maya-maya siguradong susuka pa kayo at lubusang manghihina. Nahigop po na ang mga lakas ninyo at ang lahat ng yon ay kinuha nyo lang rin sa mga taong dumaraan dito. Kaunting kaalaman patungkol sa tigalpo. Ang pamamarang iyon ay pinapadaloy sa pamamagitan ng hangin na may mga kasamang usal kung saan maaari mong pasakitan ng isang nilalang at maraming maaaring paggamitan ng tigalpo. Pwede mo rin itong gamitin sa tama upang makapanggamot sa pamamagitan din ng hangin at yun ay sa pamamaraan din ng pagtigalpo. Subalit sa positibong paraan, katulad na lamang sa nanggagamot online na maaari nang gamutin ng isang tao sa pamamagitan lang ng cellphone at pag-ihip sa video call sa taong ginagamot. At dahil na rin sa kalokohan ng gumagamit ng kaliwa, ginagawa nila ang pamamaraang yun upang makapanakit ng kapwa at kunin pa ang enerhiya ng mga taong walang alam. Kaya na lamang minsan ay makakaramdam tayo ng panghihina na kung saan umalis tayo ng tahanan ng maayos naman. Subalit pagdating natin sa mga nagkukumpulang mga tao, bigla na lamang tayong manghihina at makakaramdam ng paninikmura habang pinagpapawisan ng malamig na para bang nabalis na sobrang nanlalambot ang katawan. Patuloy na wika pa ni Aragon sa kanyang sarili habang pasulyap-sulyap na tinitingnan ng 3 kalalakihan. Sige, namnamin nyo yan. Yan ang karma ninyo sa mga kabulastugan na ginagawa nyo rito. Maya-maya pa'y dumating na si Pedring. Uy Aragon, tara na. Tapos ng trabaho ko. Nakapagpaalam na ako kay boss. Sige bay, tara. Saan bang inuupahan mo? Diyan lang sa may unahan. Sa may 2 kanto ng daan. Sana nandun pa si Aling Mading, yung may-ari ng paupahan. Para naman makapagpaalam tayo at may pakilala kita. Pwede naman siguro bukas kung sakaling nakauwi na siya, di ba? Pwede naman Aragon, kaso maagang pasok ko bukas eh. Yun nga lang, bilisan na lang natin ang paglalakad. Mahirap kasing matulog dito sa labas. Delikadong mga gamit ko sa dami ng taong labas-pasok dito. Maya-maya pa sa kanilang paglalakad, saktong nakasalubungan nila si Aling Mading na papalis na sa kanyang paupahan. Wika pa ni Pedring kay Aling Mading. Aling Mading, may kasama ho ako bagong kaibigan. Kababayan ko ho, si Aragon. Ano ba yung sa atin, Pedring? Pwede ho ba siyang makituloy sa aking inuupahan? Wala ho kasi siyang matitirahan eh. At saka kung maaari lang ho hati na lang ho kami sa upa ron.
para naman pareho kaming makatipid. Wala namang problema sa akin yon. Basta ba ikaw may pananagutan sa kanya? Kung sakaling may mangyaring hindi maayos, alam mo naman sa lugar natin ito, labas-pasok ang mga tao. Hindi mo na alam kung sinong matino at hindi. Ginagarantiya ko si Aragon. Mabuti ho siya. Ako hong bahala. Sige at patuloyin mo na siya. May tiwala naman ako sa iyo, Pedring. Ayos na ang problema mo, Aragon. Hindi ka na matutulog sa labas ng bahay. Pumayag na si Aling Mading. Oo nga eh. Mabuti na lang inabutan natin siya. Dahil kung hindi, magtsatsaga ako rito sa labas nakagatin ng lamok. O dito mo na yung mga gamit mo. Bale, sa papag lang kasi ako natutulog eh. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman, Pedring. Sanay ako sa probinsya ng ganyan. Kahit nga sa kubo-kubo lang eh. Masarap na ang tulog ko ron. Pagtatanong na wika pa ni Pedring nang makita ang mga gamit ni Aragon. Ano ba yung mga daladala mo? Bakit may balahibo pa ng manok? Tapos may mga lana ka pa? Pati na rin medalyon? Antingero ka ba o manggagamot? Sambit na wika naman ni Aragon. Pagsamahin mo ng dalawang yun, Pedring. Pwede ako sa manggagamot, pwede rin sa antingero. Eto ba yung tinatawag nilang habak? Oo, Pedring, yan na nga yun. Pamana pa sa akin yan ng lolo ko. Hindi ko akalain na kargado ka pala. Ang mahalaga ay may malalapitan ako. Kasi madalas akong nababati rito. Lalong-lalo na yung mga palipadangin. Madalas yun sa lugar na ito. Nagpapalakasan sila ng kakayanan. Kaso ang biktima, mga normal na tao. Gaya ko na walang proteksyon sa katawan. Na palaging tinatamaan ng ganyang pamamaraan. Akong bahala sa iyo, Pedring. Bibigyan kita ng pangontra bilang pasasalamat ko sa iyo. Basta sa ganitong kaalaman lumapit ka lang sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Salamat, Aragon. O ito, kumain na muna tayo. Ipinagbalot ako ng boss ko ng pagkain para daw hindi na ako bumili. Ito ng pagsaluhan natin ngayong gabi para makapagpahinga na tayo. Kinabukasan ay maagang gumising si Pedring upang pumasok sa kanyang trabaho sa may karinderya. Samantalang itong si Aragon ay naiwan sa kanilang silid. Subalit sa kanyang pagising, maaga niyang isinagawa ang kanyang pagdarasal upang palakasin at pakainin ang kanyang mga gamit espiritual. Nagsindi rin siya ng 3 kandila na kanyang daladala bilang paggalang sa mga espiritong gabay na nagbabantay sa kanyang mga gamit. Hanggang sa patuloy na nga siyang matapos roon, naisipan niyang lumabas ng dormitoryo upang maghanap na rin ng maaari niyang pagkakitaan habang nananatili siya sa poder ni Pedring. Hindi pwedeng maubusan ako ng pera dito. Kailangan ko rin maghanap buhay. Pero ang tanong, anong trabaho maaari kong gawin dito? Kasi sa amin sa bukid pagkukopra lang naman ang alam ko. Pati na rin ang pagtatanim ng palay. Saan naman ako maaaring maghanap ng ganun dito sa Manila? Bahala na nga. Basta maglalakad-lakad na lang ako. Nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho si Aragon. Subalit ni Isay walang tumatanggap sa kanya. Hanggang sa muli niyang makita ang mga medalyon na ibinibenta sa may simbahan ng Quiapo. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili habang iniisip ang maaari niyang gawin. Paano kaya kung gumawa na rin ako ng sariling medalyon? Tapos ibenta ko rito. Dala-dala ko naman doon yung mga gamit ni Lolo sa paggawa. May mga buhay naman ng ibang medalyon dito. Pero ilan lang, ibig sabihin kinakailangan pang buhayin para lubusang mapakinabangan. Pero paano kung hindi marunong magbuhay yung bibili? Lalong-lalo na yung mga walang alam sa mundo ng espiritual na ang akala nila buhay na yung ginagamit nilang medalyon. Hindi nila alam na magiging palamuti lang yun sa kanilang katawan. At least kapag ako nagbenta rito, buhay na at may bisa, may kasama pang dasal. Inahaponan ay umuwi ng dormitoryo si Aragon. Inihanda niya ang kanyang mga gamit sa paggawa ng medalyon. Subalit ang kinakailangan niya naman ay bakal na maaari niyang lusawin upang may sagawa ang kanyang pinaplano. Inausap niya ang mga batang nagbebenta ng bakal roon upang siya na mismong bumili ng mga ito at masimulan na ang kanyang paggawa ng medalyon. Maya-maya pa'y dumating na si Pedring. Bakit may mga bakal dito? Anong gagawin mo, Aragon? Pasensya na, Pedring. Hindi na kasi ako makapaghintay kaya hindi ko na naipagpaalam sa'yo. Gagawa nga pala ako ng mga medalyon kaya kinakailangan ko mga bakal na yan.
Pero hindi ko yan pwedeng lusawin dito sa loob ng bahay. Kinakailangan ko ng mas malakas na apoy para lubusang malusaw ang bakal. Maaari ko kayang upahan kay Aling Mading yung abandonadong silidon. Yung medyo sira ng bintanang yun. Palagay ko saktong-saktong pwede akong gumawa ron. Medalyon? Oo, Pidring. Gagawa ako ng medalyon. Tapos ibibenta ko dyan sa may simbahan. Pero bago ko ibenta yon, kukonsagra ko muna ang lahat para naman hindi sayang ang bayad ng mga tao ron at mapakinabangan talaga nila ang medalyon dahil may mga taong walang magawa dyan na gumagamit ng kaliwa habang mahilig na manigal po ng mga dumaraan. Subukan natin magpaalam kay Aling Mading. Baka naman pumayag. Deboto rin yun ng Quiapo, kaya malamang maunawaan ka niya. Kinabukasan ay walang pasok si Pidring at dalawa silang nagtungo kay Aling Mading. Madali naman itong sumang-ayon, kaya ay sinagawa na kagad nila ang kanilang plano sa paggawa ng medalyon. Pidring, nandito ang ibang mga gamit ko, pati yung paghuhulmahan. Mag-iingat lang tayo dahil baka masunog ang dormitoryo. Malalago tayo kay Aling Mading. Sa araw ding iyon ay patuloy silang gumawa. Hindi man madali ang paghulma ng mga medalyon, subalit dahil sa mga natutunan ni Aragon sa kanyang lolo, naging madali na lamang yun sa kanya hanggang sa makagawa sila ng pinakaunang 10 medalyon. Wika pa ni Pidring. Ang ganda ng pagkakahulma. Ganito lang pala gumawa ng medalyon? Oo, Pidring. Ang mahalaga ay meron kang mga gamit. Nandyan ang kikil sa may bag ko. Pakitulungan naman ako sa pagtanggal ng matatalim na parte. Mas lalong isinaayos ng dalawa ang paggawa ng medalyon hanggang sa lumabas ang tunay na kinis nito at ang bawat letrang nakatatak na may mga nakatagong selyo dahil sa pamamaraan ng pagkakahulma ni Aragon. Bakit parang iba yata ang pagkakagawa nito sa mga tinitinda sa labas? Parang sinaunang hulma. Ganyan talaga ang medalyon na ginagawa ng lolo ko. May mga nakatagong susi kasi yan na hindi lang nila basta-bastang mapapagana. Pero may mga dasal naman akong ibibigay para lubusan nilang mapagana ang medalyon. Ayos na muna itong 10, Pidring. Ito ang panimula natin. Kukonsagrahin ko muna ito dahil sa ngayon wala pang buhay ang mga medalyon. Literal na bakal na medalyon lang ang hawak mo na wala pang buhay. Pero kapag dinasalan, sa tamang pamamaraan at proseso, kaya nitong magligtas ng buhay. Matapos ang ilang oras na paghulma ng medalyon, bumili ng karagdagang kandila si Aragon upang masimulan kinagabihan ang kanyang pagkukonsagra. At kung saan siya mismo naguhulma, doon niya na rin mismo ginagawa ang pagkukonsagra upang hindi makaabala sa pagpapahinga ni Pidring. Hanggang sa makalipas ang 1 buwan, nagtungo si Aragon sa may labas ng simbahan habang daladala ang kanyang 10 medalyon na nakasabit lamang sa isang maliit na kahoy. Subalit sa hindi niya inaasahan, nandudoon na naman ang 3 kalalakihan na wala nang ginawa kung di manigalpo. Marahang lumapit sa kanyang 3 yon at saka nagwika sa kanya nang, "Uy, may bago rito ah. Mukhang kumikinang ang medalyon mo. Buhay na buhay. Saan mo naman nakuha yan?" Sambit ng wika naman ni Aragon. "Nakuha? Ako mismong gumawa nito. Hoy kayong 3, akala nyo ba hindi ko alam ang ginagawa ninyo? Nagpapasakit kayo ng mga taong dumaraan dito. Itigil nyo na yan habang maaga pa. Kung walang sumisita sa inyo, pues nandito na ako para matigil na yung kabulastugan ninyo." "Uy, may nagbibida. Kay bago-bago mo lang sa pwestong ito. Parang alam mo na ang lahat ng kalakaran dito. Pare-pareho lang tayong dayuhan. Huwag kang masyadong mayabang. Saan bang probinsya mo?" Sambit pa ni Aragon. "Yun na nga eh. Pare-pareho tayong dayuhan dito. Pero tayo pang gumagawa ng hindi maayos. Palibhasa ba may kakayanan kayong kaliwa? Ginagamit nyo na sa mga taong walang kaalam-alam dito. Kung gusto nyo, tayo na lang magsubukan eh. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan ninyo." Pabulong na wika pa ng isang lalaki na kanilang kasama. "Pare, mukhang malakas ang isang to. Baka sumuka tayo ng dugo kapag sinubukan natin. Sa tingin ko hindi natin siya kaya. Pabayaan na natin siya rito. Bumalik na lang tayo sa pwesto natin." "Tama na ang bulungan. Ano, papalag ba kayo?
May araw ka rin sa aking mayabang ka. Hindi pa tayo tapos. Kung hindi lang ako inawat ng kasama ko, masusubukan mong kakayanan ko. Sus! Puro ka naman bibig eh. Ako na nga mismo humahamon sa inyo. Isa laban sa 3. Patuloy na inawat ng isa sa kanilang kasamahan hanggang sa muling bumalik sa kanilang pwesto. Dinuduro-duro pa si Aragon habang may mga sinasambit na usal, subalit ni Isay wala man lamang na tumatagos sa kanyang poder dahil sa sobrang lakas ng kanyang proteksyon. Naku, kahit na ano pang uri ng pagdarasal ang gawin mo dyan na hindi man lamang ako kinikilabutan. Mag-aaksaya ka lang ng oras at laway mo. Walang tatagos sa poder ko. Hintayin mo ang pamarusa na gagawin ko. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang poder mo, kung kaya ka bang ipagtanggol nito. Maya-maya pa habang abala ang mga tao sa pagdaan, nag-usal si Aragon ng pamarusa at iniihip yun sa isang lalaking kanyang katunggali. Hanggang sa bigla na lamang itong napaluhod na pinapaligiran na ng mga tao na hindi malaman kung anong nangyayari sa lalaki. Anong nangyari sa lalaking yan? Bakit suka siya ng suka? Tapos may lumalabas pang dugo sa kanyang ilong. Dalahin nyo na kaya sa ospital yan para naman maagapan. Kaming bahala rito, wag kayong makialam. Dadalhin lang namin sa bahay. Siguro dahil sa sobrang init kaya nagkaganito. Sige na, umalis na kayo. Wag na kayong makiisyoso rito. Sambit na wika iyon ng kasamahan ng lalaki na may alam kung anong nangyayari sa kanilang kasama. Sabi ko naman sa'yo, diba? Malakas ang lalaking yun. Bakit kasi tinigalpo mo pa? Tingnan mo tuloy. Ibinalik niya sa yung ginagawa mo at 4 na beses pang lakas. Dalahin niyo lang ako sa bahay. Huwag niyo na akong sisihin rito. Ginawa ko lang naman kung ano yung alam ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa lalaking yan. Buhatin niyo na ako. Nanghihina na ang buong katawan ko. Oo na nga, kaya nga nandito kami, diba? Tira ka lang kasi ng tira eh. Di mo alam kung gaano kalakas yung lalaking yun. Doble-doble ang lakas nun kaysa sa atin. Kaya wag mo na siyang subukan pa. Hanggang sa lubusan ng makalayo ang 3 lalaki habang bitbit ang isa nilang kasama na may malubhang dinaramdam. Natatawa lang naman si Aragon sa mga oras na yun habang napapailing sa nangyari dahil sa kayabangan ng lalaking yun. Nararapat lamang yan sa'yo. Mga walang magawa rito. Ngayon kahit papano may katapat na kayo. Palibasa walang sumisita sa inyo rito. Makapagbenta na nga ng medalyon. Maya-maya pa'y may mga unti-unting lumalapit sa kanya upang bumili. Legit po ba yung binibenta ninyong medalyon? Pasensya na po kayo kasi wala po akong alam patungkol dyan. Pero gusto kong magkaroon ng medalyon. Kasi ang sabi ng iba mainam daw itong pinakaproteksyon. Lalong-lalo na sa bakbakan. Pagtatanong kay Aragon ng isang lalaking nakasibilyan. Sambit na wika niya naman rito. Bakit ho? Sundalo ho ba kayo? O polis? Sundalo ko. Kaya kinakailangan kong medalyon. Yun ay kung totoo yung binibenta mo. Bibili ako. Pero kung hindi, wag na lang. Mag-aaksela ako ng pera dyan. Sa totoo lang hindi ko kayo pagbebentahan kung ganyan ang paniniwala ninyo. Dahil ang medalyon ay hindi basta-basta lang na sinusuot. May kaakibat itong obligasyon, lalong-lalo na sa pagdarasal. Kasi kung bebentahan kita at pababayaan mo lang rin ito, mawawalan lang ng bisa. Baka ako pang sisihin mo. Maaari ka na umalis at hindi ko ipinipilit ang paninda ko. Para lang ito sa karapat-dapat at hindi mahilig magduda. Walang takot na sinagot ni Aragon ang sundalo dahil na rin sa kakaibang dating nito sa kanya na may kaakibat na pagdududa. Muling wika naman ito sa kanya nang, Hindi, biro lang. Pasensya ka na Sinusubukan lang kita. Pero nakita ko yung pagiging lihitimo ng binibenta mo. Kaya nga sa'yo ko napunta Pasensya ka na sa medyo masamang dating ko. Sinusubukan lang talaga kita. Ang pangalan ko nga pala ay Simon. Ikaw, ano bang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Aragon. Dito lang ang pwesto ko kung sakaling may kailangan kang gamit. Sige Aragon, bigyan mo nga ako ng 2 medalyon. Bibigyan ko rin yung kabady ko. Alam mo naman yung buhay namin bilang sundalo. Nakabaon na ang kabilang paa namin sa ukay. Kaya kinakailangan namin yan. Muling wika ni Aragon sa sundalong yun. Tama ka Simon. Ito talagang kinakailangan ninyo. Hindi dahil sa gusto kitang bentahan. Dahil kailangan nyo talaga ito para sa proteksyon.
Lalong-lalo na hindi nyo alam kung sinong kalaban ninyo dyan sa harapan. Samantalang kayo kapag nasa bukid naka-uniforme, tapos ang kalaban ninyo nakasibilyan. O itong para sa inyo, may kasama pang bonus yan, ang kumpletong dasal para hindi mawala ang bisa ng medalyon. Martes at Biyernes lang na pagdarasal sapat na. Pero kung may oras kayo sa araw-araw, mas mainam yon. Para naman siguradong protektado kayo. Gusto mo bang subukan ko muna sa katawan mo para makita mo kung gaano kalakas ang bisa nito? Hindi na. May tiwala naman ako sa'yo. Kung sakaling mangailangan pa ng mga medalyon ng kasama ko, babalik ako sa'yo, Aragon. Kasi batid ko ang pagiging lehitimo mo. Sige Simon, salamat sa pagbili mo. Magtiwala ka lang dyan sa kargada mo. Basta yung mga bilin ko sa'yo, wag na wag mong kakalimutan. Maya-maya pa'y umalis na ang sundalo. Bit-bit ang kanyang medalyon. May iisa pang medalyon ang natira kay Aragon. Samantalang ang iba naman ay nabili na ng mga dumaraan. Naisipan niyang ipagkalob na lamang yun kay Pedring. Sa kadahilanang nakalimutan niyang bigyan nga pala ito ng pangsariling proteksyon. Maya-maya pa sa kanyang pag-uwi sa kanilang dormitoryo, nauna na sa kanya roon si Pedring habang inihintay na lamang siya nito sa kanilang pagkain. Nauna ka na pala sa akin, Pedring. Para sa iyo nga pala ito. Para na rin sa proteksyon mo. Salamat, Aragon. Ang akala ko nga nakalimutan mo na. Pwede ba yun? Medyo nakalimutan lang ng konti. Pero naalala ko kanina. Kaya imbis na ibenta ko yung isa, naisipan kong ibigay na lang sa'yo. Nandiyan na rin yung mga dasal. Basta yung mga pinayo ko sa'yo, wag na wag mong kakalimutan. Tatandaan ko yan, Aragon. Halika't kumain na tayo. Nagbalot na ako ng pagkain sa karinderya. Para naman makatipid-tipid tayo rito. Ang mamahal kasi ng bilihin. Salamat, Pedring. Siya nga pala ito yung kaparte mo. Dahil doon sa pagtulong mo sa akin sa paggawa ng medalyon. Hindi na. Pinakatulong ko na yun sa'yo. At saka binigyan mo naman ako ng medalyon, di ba? Okay na to. Itabi mo na lang yan sa laping yan. Hindi nakalaan talaga to para sa'yo. Yung medalyon pinangako ko yun sa'yo. Bilang proteksyon mo. Sige ka kung hindi mo to tatanggapin. Magtatampo ko sa'yo. Sige na nga. Ikaw talaga, Aragon. Kumain na muna tayo. Kinabukasan ay mag-isa na lamang na gumagawa ng medalyon sa Aragon. Samantalang itong si Pedring ay abala na sa kanyang trabaho. At sa patuloy niyang paghuhulma ng mga medalyon, unti-unti nang dumarami ang kanyang mga ginagawa. Dahil na rin sa may mga taong patuloy na naghahanap sa kanya upang bumili ng mga medalyon. Hindi madali ang kanyang ginagawang paghuhulma, subalit patuloy pa rin siya sa paggawa. Dahil na rin sa unti-unting nakikilala ang kanyang pangalan roon, na binansagan nga siya sa pangalang Medalyon ni Aragon. Oy Aragon, baka naman pwedeng makabili ako ng medalyon sa'yo. Matagal na kasi kitang inaabangan dito sa simbahan, pero hindi kita matsyempohan. Bali-balita kasi na malalakas daw ang medalyon na binibenta mo. Hindi naman, may tamang pamamaraan lang kasi ng pangangalaga ng medalyon. Lalong-lalo ng pagdarasal, dahil hindi naman basta-basta ang paggawa niyan. May isa pa akong natira rito, pero sa katunayan may-ari na nito. Sa'yo ko na lang muna siguro ibibigay, kasi ilang araw na rin siyang hindi bumabalik. Baka hindi na balikan ang medalyong ito. Pagkakatiwala ko na sa'yo. Salamat, Aragon. Paano ko ba pangangalagaan ang medalyong ito? Tamang-tama. Araw ngayon ng Martes. Nandiyan dyan ang proseso ng pagdarasal. Sundin mo lang itinuturo ko dyan. Siguradong pangangalagaan ka ng medalyon, kaya wag mo rin siyang kakalimutang pangalagaan at pakainin ng dasal. Sige, Aragon. Eto nga pala ang bayad. Ay salamat, nagkaroon din ako ng medalyon na galing sa'yo. Maya-maya pa'y naisipan ni Aragon na pumasok sa simbahan. Hanggang sa may makita siyang isang matandang babae na may malubhang karamdaman. Nandoon din ito sa may upuan sa loob ng simbahan habang nagdarasal para sa kanyang kagalingan. Patuloy niya itong tinitingnan hanggang sa matapos ang matanda sa kanyang pagdarasal. Dahan-dahan itong tumayo sa kanyang kinaupuan hanggang sa lumabas ng simbahan. Sinundan niyo ni Aragon at kinausap sa may labas ng simbahan. Sambit na wika pa niya roon habang nakakaramdam ng awa sa kalagayan ng matanda. Nay, kamusta ho kayo? Mukhang hirap na hirap ho kayo sa paglalakad. Wala ho ba kayong kasamang kamag-anak o kahit anak man lamang ninyo para maalalayan kayo sa pagsisimba rito? Tugong wika naman ng matanda habang nakangiti kay Aragon. Kaya ko pa naman, iho.
At saka pinaka-exercise ko na rin ito para naman hindi ako mas lalong manlambot. Pero parang hirap na hirap po kayo sa paglalakad eh. Kailangan niyo ho ba ng tulong? Muling wika naman ng matanda. Sa katunayan, iho, may karamdaman ako ngayon. Ang sabi ng ibang pinagpatingnan ko, may kumukulam raw sa akin. Subalit hindi naman nila ako ginagamot sa kadahilan ng hindi raw nila kayang kumukulam. Malakas raw ito at maaaring sila ang balikan. Muling wika ni Aragon na sa pagkakataong iyon ay hinawakan niya na ang matanda. Yun nga ho ang punto ko, Nay. Kaya ako na mismong lumapit sa inyo dahil batid ko yung sobrang hirap na nararamdaman ninyo ngayon. Ilang buwan nyo na hubang dinaramdam yan? Magdadalawang buwan na ito, iho. Kung kailan pa ako tumanda, saka naman dumanas ng ganitong uri ng kulam. Hindi ko naman alam kung sino may kagagawa nito. Basta nagulat na lamang ako isang araw. Namamagana ang mga hita ko. Pati na rin itong aking dalawang braso. Kaya nga dinaraan ko na lamang sa pagdarasal. Sa pagbabaka sakaling matanggal ang lahat ng ito. Madali lang ho para sa akin yan, Nay. Yun ay kung magtitiwala kayo sa akin. Ako mismo makikipag-usap sa kanya. Pero sa pamamagitan ng katawan ninyo. Magtitiwala ba kayo sa akin? Maaari kitang gamutin sa inyong tahanan. Para naman malis na yung paghihirap ninyo. Wika pa ng matanda. Sumama ka sa aking bahay, iho. Maaari mo akong gamutin roon. Nandoon din ang mga anak ko. Ayaw ko lang talagang magpasama sa pagsisimba. Sa kadahilan ng gawain ko na ito. Magmula pa noong mga bata pa ang mga anak ko. Sige ho, Nay. Aalalayan na ho kita. Para naman mabilis-bilis tayong makarating sa bahay ninyo. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Nakarating na si Aragon sa tahanan ng matanda. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa kadahilan ng matandang iyon ay mayaman pala ang pamumuhay. Muling wika pa niya habang nakatingala sa mataas na gusali. Bahay niyo po ba talaga to? Bahay nga namin ito. At hindi tayo nagkakamali ng pinuntahan. Bakit ni isa wala man lamang ho kayong kasama? Hindi ho ba kayo natatakot na baka kung anong mangyari sa inyo? Hindi naman, iho. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, gawain ko na ang paglalakad. Maliit pa lamang ang mga anak ko. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng tahanan. Habang patuloy pa ring inaalalayan ni Aragon ang matanda na nagmamay-ari ng malaking tahanan. Maya-maya pa'y may sumalubong sa kanila at yun ay ang dalawang lalaking anak ng matanda na magpahanggang sa mga oras na yun ay naninirahan pa rin sa kanilang poder. Sambit pa ni Aragon sa dalawang lalaking sumalubong. Pasensya na po kung nakikialam ako sa inyo. Kayo po bang anak ni Nanay? Oo, kami nga. Salamat sa paghatid mo sa kanya. Bakit naman hindi nyo sinasamahan sa labas? Alam nyo namang delikado. Isa pa, may karamdaman siya. Paano na lamang kung may mangyari sa kanya sa labas? Saka lamang kayo magsisisi. Nagtinginan lamang dalawang magkapatid. Saka nagwika sa kanya nang. Salamat sa pag-aalala mo. Pero kasi, nagagalit sa amin si Nanay kapag sinasamahan namin siya sa paglalakad. Kesa mag-away kami, pinapabayaan na lamang namin siya sa kanyang gusto. Ganoon ba? Pero alam nyo ba yung kalagayan niya? Ang patungkol sa pagkulam sa kanya? Oo, alam namin. Sa katunayan, marami na kaming nilapitang manggagamot. Kaso napapansin namin na piniperahan lang kami at wala namang nangyayaring pagbabago. Pahihintulutan nyo ba akong gamutin siya ngayon? Wala akong hihingin kahit na ng mga halaga. Kagustuhan ko na gamutin siya dahil sa nakita kong kalagayan ng matanda. Malaking karangalan para sa amin yun, lalo pat sa kagalingan ng aming magulang. Sige at kumuha lamang kayo ng isang basong tubig, tapos ako nang bahala kay Nanay. Maya-maya pa'y nagusal si Aragon. Nagsambit siya ng ibang mga salitang inkantasyon at iniihip sa buong katawan ng matanda. Hanggang sa maya-maya lamang ay sumanib na ang espiritu na nagpapasakit sa katawan ng kanyang pasyente. Pagtatanong na wika pa ni Aragon habang nakasimangot ang pasyente sa pamamagitan ng espiritong nakasanib. Sino ka na nagpapasakit sa matandang ito? Anong kinalaman mo sa buhay niya? May kasalanan ba siya sa'yo? O maaaring inggit lamang ang ginagawa mo?
Wala ka nang pakialam doon. Isang antengyero. Kilala mo ba ako? Kilalang kilala kita. Dahil sa pagiging bantog mo sa paggawa ng medalyon. Balita ko, wala raw bumabangga sa'yo dahil sa malakas ka raw na makukulam. Tama ka sa sinabi mo. Kaya kung ako sa'yo, ipinapaubaya mo na sa'kin ang babaeng ito. Wala siyang kasalanan sa'kin, subalit may malaking halagang kapalit na ibinigay sa'kin upang pasakitan at paslangin siya. Bayaran ka palang makukulam. Ang dapat sa'yo, pinapasakitan din para naman maramdaman mo yung ginagawa mo sa mga kinukulam mo. Matitikman mo ngayon ang kakayanan ni Aragon at ang lahat ng tangan-tangan ko ay ipaparamdam ko sa'yo. Pinasakitan ni Aragon ang mangkukulam hanggang sa maghumiyaw na ito dahil sa sobrang sakit. Tama na, Aragon. Hindi na kaya ng katawan ko. Unti-unti nang nasusunog ang aking kaluluwa dahil sa mga ginagawa mo. Ang akala ko ba berdugo ka at kinakatakutan rito na kahit ng ibang manggagamot hindi ka binabangga. Ngayon nakahanap ka ng katapat. Ang akala mo ba'y pakakawalan pa kita? Sino ang nagpagawa sa'yo nito para pasakitan ng matanda? Si Aling Lalin. Siya nagpagawa sa akin nito. Dapat nga hindi ko na tinanggap ang bayad niya. Pero malaki-laking halaga rin kasi yon na hindi ko matanggihan. Pagtatanong na wika pa ni Aragon sa dalawang magkapatid na lalaki. Kilala niyo ba ang sinasabi niyang Lalin? Na nagbayad daw sa kanya para ipakulam ang nanay ninyo. Tugong wika naman ng magkapatid. Oo, kilala namin siya. Dating kasosyo ni nanay sa negosyo. Pero nalugi ng negosyong yun dahil na rin sa kagagawa nila. Ngayon sila pang malakas na magpakulam. Mga walang hiya. Pabayaan nyo na. Ako na rin ang bahala sa kanila. Ibabalik ko ang mga ginawa nila sa nanay ninyo para naman sila makaranas nito. Isa yun sa mga pamamaraan ko. Subalit maliban sa mangkukulam na ito, hindi ko siya papakawalan. Ako mismong kikitil ng buhay niya. Pagmamakaawang wika pa ng mangkukulam habang nagsusumamo ito kay Aragon na huwag siyang paslangin. Huwag mo kong paslangin, Aragon. May mga anak pa akong umaasa sa akin. Maawa ka naman sa kanila. Maawa? Alam mo rin palang salitang awa. Pero bakit hindi ka naawa sa mga pinipinsala mo? Katulad na lamang ng matandang ito. Malamang dahil yan sa kasilawan sa pera. Wala na bang ibang paraan para kumita ng pera dito sa mundo? At kinakailangan nyo pang ibenta ang kaluluwa ninyo sa impyerno para lang kumita. Patawarin mo na ako, Aragon. Parang awa mo na. Nagsusumamo ko sa iyo. Hinang-hina na ako. At maaari ko nang ikamatay kung patuloy mo pa akong pasasakitan. Nararapat lamang yan sa iyo. At para hindi ka naparisan ng iba pa, damhin mo ang talim ng espadang espiritual na maghahatid sa iyo sa impyerno. Walang awang ginilitan ni Yoni Aragon gamit ang kanyang dalawang daliri habang patuloy pang nag-uusal at patuloy na ginigilit ang kanyang daliri sa may liig hanggang sa tuluyan itong mawala ng buhay. Matapos ang pagsasagawa ng panggagamot, muli niya nang ginising ang matandang babae at pinainom ng isang basong tubig at saka muling nagwika ng, "Magaling ka, nanay. Wala na ho yung nagpapasakit sa inyo at yung mga pamamaga ng braso at paa ninyo, mawawala na ho yan kasi ibabalik ho natin yan dun sa nagpakulam sa inyo. Kung kilala nyo raw ho si Aling Lalin, yun daw ho ang nagbayad at walang awang nagpakulam sa inyo." Tugong wika naman ng matanda habang hindi alam ang mga nangyari habang siya'y ginagamot. "Si Lalin, matalik na kaibigan ko siya noon. Naging kasosyo ko pa nga sa negosyo. Hindi ko rin nakalain na magagawa niya sa akin ito. Sa kabila ng mga pinagsamahan namin noon, may dinaramdam pala siyang sama ng loob sa akin. Sa katunayan kami ang nalugi sa negosyong yon. Pero bakit ganoon naman siya? Ang akala ko'y kinalimutan na ang lahat." Pabayaan nyo na hunay. Ang mahalaga ho ngayon ay magaling na kayo. Kahit na magpabalik-balik pa kayo dyan sa simbahan, mawawala na ho yung dinaramdam ninyo. Kumuha ng malaking halaga ng salapi ang dalawang magkapatid na lalaki. Pilit iyong inaabot kay Aragon, subalit ni isang kusing ay wala siyang tinanggap roon. Hinaya na lamang siyang kumain sa kanilang tahanan
at nagtungo sila sa kanilang hapagkainan at sa pamamaraang iyon ay hindi tumanggi si Aragon. Pasensya na po kayo. Tulad ng sinabi ko, hindi ako tatanggap ng bayad. Nagbebenta ho ako ng medalyon, pero sa pamamaraan ng panggagamot. Ang sabi sa akin ng lolo ko, wag na wag raw ho akong tatanggap ng kahit na namang salapi. Pagkain ho pwede. Kaya maraming salamat sa panyaya ninyong kumain ako rito. Napakalaki naman ho ng lamesa ninyo. Samantalang kami nakasama ko doon sa dormitoryo sa papag lang ho kami kumakain. Wika pa ng lalaking kapatid. Siya nga pala Aragon, kanina ka pa namin kausap pero hindi pa kami nagpapakilala sa'yo. Ako nga pala si Mael at ang kapatid ko naman ay si Lito. Si Nanay Catalina naman ang ginamot mo. Oo nga pala, kanina ko pa rin inaalalayan si Nanay pero hindi ko naitanong ang pangalan niya. Sige at kumain ka na Aragon. Pagsaluhan na natin ang inihanda naming pagkain. Nagpatuloy na silang kumain sa mga oras na yun hanggang sa inabot na ng alas 8 ng gabi si Aragon sa tahanan ng matandang yun. Maya-maya pa'y napilitan na siyang magpaalam sa kadahilan ng kinakailangan niya ng umuwi upang sa kinabukasan ay maaari na naman siyang gumawa ng kanyang panindang medalyon. Paano po yan ay? Kinakailangan ko na po kasing umuwi. Salamat din sa inyo Lito at Mael sa inanda ninyong pagkain. Sobrang nabusog ako. Ngayon pa lang ako nakatikim ng ganung kasarap na pagkain. Sa probinsya kasi namin kamote lang sapat na. Walang anuman yun Aragon. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kung sakaling kinakailangan ka namin, saan ka ba namin maaaring makita? Naku, nandyan lang ako sa may simbahan. Diyan mismo sa labas. Nagbebenta ako ng medalyon na ginagawa ko. Pero hindi ako nambubudol. Ang lahat ng yun ay buhay at mapapakinabangan ng taong bumibili. So paano po ba yan? Aalis na po ako. Umalis na si Aragon sa tahanang iyon at muli nang binaybay ang daan patungo sa kanyang dormitoryo. Dinatnan niyang natutulog na si Pedring, subalit may nakahain ng pagkain para sa kanya na nanggaling sa karinderyang kanyang pinagtatrabahuhan. Sambit na wika pa niya sa kanyang sarili habang dahan-dahang naglalakad sa loob ng silid. Sayang naman ang pagkain ito. Napakabait talaga nitong si Pedring. Magmula nang dumating ako rito, hindi ako kinakalimutang dalahan ng pagkain. Kaso sa mga oras na ito busog na busog pa talaga ako. Dahil sa sinulit ko talaga yung mga pagkain at manok doon. Sana naman bukas hindi pa masira. Para naman makain ko pa bago humulma ng medalyon. Kinabukasan ng umaga, sabay na nagising ang dalawa habang naghahanda ng kanilang sarili para sa kanilang mga gagawin. Samantalang itong si Pedring ay muling babalik sa kanyang trabaho. Sambit na wika pa nito kay Aragon habang sinasakbit ang kanyang bag na araw-araw niyang daladala. Aragon, hindi mo yata nakain yung dinala kong pagkain kagabi. Tugong wika naman ni Aragon. Oo nga Pedring nangihinayang nga ako. Inamoy ko nga siya ngayon pero mukhang sira na. Busog na busog pa kasi ako kagabi. Yung ginamot ko kasing babae, di ko inaasahan na mayaman pala. Akalain mo yun Pedring, napakalaki ng bahay niya at pinasabay na ako mismo sa kanilang pagkain doon. Kaya naman sinamantala ko na. Kaya pala hindi ko na naramdaman ang pag-uwi mo at hindi na rin kita hinintay dahil na rin sa sobrang kagutuman ko. Pedring, salamat nga pala kasi madalas mo akong dinadalahan ng pagkain. Akalain mo yon, magpanggang sa ngayon napakabuti mo pa rin sa akin. Hindi ko na nga alam kung paano ako makakabawi sa iyo Wala yun Aragon, magkababayan tayo. Walang ibang magtutulungan sa atin kundi tayo mismo. Malay mo balang araw, ako naman ang mangailangan ng tulong mo. Sa bagay tama ka rin Pedring, lalo na sa pamumuhay rito sa Manila. Bawat kibot mo pera, kaya kinakailangan talaga ng diskarte. Basta kung may kailangan ka rin sa akin Pedring, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin Oo naman Aragon, paano ba yan, alis na ako? Baka tanghali na ako sa aking trabaho. Sige Pedring, mag-iingat ka. Sinimulan na rin ni Aragon na muling magtungo sa bakanteng silid kung saan siya gumagawa ng medalyon hanggang sa may magtungo sa kanya roon at kumatok sa kanilang pintuan. Sino kayang kumakatok sa may pintuan? Wala naman akong inaasahan na bisita. Baka naman bumalik itong si Pedring at may ipapahabilin sa akin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan hanggang sa bumungad sa kanya itong si Simon na isang sundalo
na dating bumili sa kanya ng medalyon. At sa pagkakataong iyon ay 4 na silang magkakasama habang nagsusumamong makabili sa kanya ng medalyon sa kadahilanang niligtas nito ang buhay ni Simon. Sambit na wika pa nga sa kanya habang nakatayo ang 4 na iyon sa may pintuan. "Pasensya ka na, Aragon. Kami na mismo nagpunta rito. Nagtanong-tanong lang kami kung saan ka nakatira. Pumatok na rin kami doon sa kabilang pintuan, pero ang sabi ng ibang nakakita sa amin doon. Baka nandito ka nga raw, kaya sumubok na kaming kumatok." "Diba ikaw si Simon, yung sundalo na bumili sa akin ng medalyon?" "Tama ka, Aragon. Ako nga yun." "Kamusta naman ang pakikipaglaban mo gamit ang medalyon?" "Mahabang kwento, Aragon, pero kaya kami bumalik rito dahil sa may bisa talagang binigay mo sa aking medalyon. Nagdala na nga ako ng mga kasama para sila na mismo ang harap-harapan ng bumili sa'yo." Wika naman ni Aragon. "Pasensya na kayo, Simon. Nagsisimula pa lang kasi ako sa paggawa eh. Kaya sa ngayon wala pa akong may bibigay sa inyo. Ipagtatabi ko na lang siguro sila ng medalyon para sakaling sa pagbalik ninyo rito, siguradong may makukuha kayo." "Sayang naman ang pagpunta namin dito, Aragon. Pero sige, wala namang kaming magagawa. Malaking utang na loob ko sa medalyon na binigay mo sa akin. Dahil dito, nagkaroon ako ng ikalawang buhay. Pati na rin yung isang kabady ko na naka-on duty ngayon." "Ibig sabihin lang nun, Simon, inaalagaan mo ng mabuti ang medalyon sa pamamagitan ng pagpapakain ng dasal. Yun lang naman ang sikreto sa medalyon eh, para hindi ka rin pabayaan. At syempre yung pinakamahalaga, ang pananalig." Umalis na ang mga sundalong yun, kasama itong si Simon, hanggang sa nagpatuloy na lamang si Aragon sa pagulma ng medalyon. Makalipas pa ang 1 buwan, nagkaroon ng pasyon sa lugar ng Quiapo, habang nandudoon ang mga deboto na nakikibaka para sa kanilang paniniwala. Ayon na rin sa naitutulong nito sa kanilang buhay pagdating sa kalusugan at pinansyal. Lalong-lalo na ang mga antingero na hindi nawawala sa prosesyon. Paanyayang wika pa ni Pedring. "Aragon, sasama tayo sa prosesyon. Kinasanayan na yan dito sa Quiapo, lalong-lalo na ang mga deboto. Ihanda mo ang sarili mo kasi makikipagbanggahan tayo sa mga tao dyan para lang may raos natin ang mahabang prosesyon." "Walang problema sa akin, Pedring. Ito ang pinakaunang araw ng pagsama ko sa prosesyon ng Quiapo. Meron din naman ito sa probinsya, di ba? Yun nga lang, hindi ganito karaming tao." Nagpatuloy ang dalawa sa pagsama sa prosesyon. Kahit na nga ba sobrang init at nagsisiksikan, patuloy pa rin sila sa pagbuntot sa mga tao roon hanggang sa mairaos nila ang mahabang prosesyon at umuwi na rin kinahaponan. Subalit sa kabilang banda, habang naglalakad silang papauwi, may napansin itong si Aragon na isang babaeng naglalakad na patungo sa may simbahan habang nakatapis ang kanyang mukha, pati na rin ang kanyang buong katawan ng kulay itim na tela. Sambit na wika pa niya kay Pedring habang patuloy na nakatingin sa babaeng yun. Pedring, mauna ka na sa dormitoryo natin. May gagawin lang ako." "Saan ka naman pupunta? Tapos na rin ang prosesyon ah. Ano pang gagawin mo rito? At saka isa pa, magdidilim na." "Basta may pupuntahan lang ako, Pedring. Susunod na rin ako sa dormitoryo natin." Naghiwalay na ang dalawa sa may tapat ng simbahan habang itong si Aragon ay sinunda ng babaeng nakatapis ng kulay itim. Maya-maya pa'y napalingon ito sa kanya na mas mabilis na lumakad papalayo upang hindi maabutan ni Aragon. Subalit gumamit siya ng sabulag sa mga oras na yon upang hindi siya makita ng babae hanggang sa lubusan siyang makalapit sa babaeng yon. Sambit na wika pa nga ni Aragon na ikinagulat ng babaeng nakaitim kung papaanong nandudoon na siya sa harapan nito. "Papaanong nandito ka na? Samantalang napakalayo mo pa sa akin kanina. Nasisilaw ako sa medalyon mo. Lumayo ka sa akin." "Anong ginagawa mo rito sa may simbahan? Patid kong maitim kang karga sa iyong katawan at hindi ka pangkaraniwang tao. Tama ba ako?" Pilit na sumasagot ang babae. Subalit hindi ito makatingin ng harap-harapan kay Aragon na animoy nasisilaw siya sa katauhan nito dahil na rin sa mga usal na ikinakarga ni Aragon sa kanyang katawan maliban pa sa kanyang mga alagang medalyon, pati na rin ang mga mutya.
Bilisan mo ang pagsagot. Anong uri ka ng nilalang na gumagala sa syudad na ito? Iisa akong aswang. Pero pilit akong nagbabago. Kaya madalas rin ako nagtutungo sa may simbahang ito at sumasama sa prosesyon. Huwag mo akong papaslangin. Gusto mo ba talagang magbago? O may hinahanap ka sa may simbahan? Pagbabago ang layunin ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Matagal na akong naghahanap ng makakatulong sa akin. Subalit natatakot ako. Dahil baka paslangin nila ako kapag nalaman nila ang tunay kong katauhan. Kung gusto mo talagang magbago, matutulungan kita patungkol dyan. Subalit kinakailangan mong bitawan ng bertud na nasa loob ng iyong katawan. Maaari ba yun sa'yo? Ngunit hindi rito. Dahil sa dami ng taong dumaraan, baka kung ano pang isipin nila sa atin. At huwag kang mag-alala, hindi ako tulad ng iniisip mo. Kaibigan ako't hindi kaaway, lalong-lalo na sa mga tulad mong gustong magbago. Maaari akong sumama sa iyong tahanan. Doon kita mismo gagamutin. Siya nga pala, pamilya ba kayo ng mga aswang? Wika naman ng babae. Hindi. Sa katunayan hindi alam ng mga magulang ko dahil lang rin ako rito na nangungupahan. Nagsimula lang ako na maging ganito na nagkaroon ako ng nobyo at napag-alaman ko ang isa siyang aswang hanggang sa unti-unti kong nararamdaman sa aking sarili na parang may nagbabago sa akin. Hindi ko makontrol at inamin sa akin ng aking dating nobyo na may isinama siya sa aking pagkain upang maging katulad niya. Walang hiyayang dating nobyo mo. Idinamay ka pa sa katarantaduhan niya. Niyanggaw ka ng dati mong nobyo nang walang kaalam-alam. Halika at sumama ka na lang sa akin. Doon tayo sa dormitoryo ko. Doon kita mismo gagamutin. Alam ko namang itinatago mong sarili mo, lalong-lalo na sa iyong dormitoryo. At hindi nila alam ang pagkatao mo ngayon. Ay, yan ang mahirap kapag nagtitiwala ka. Sinasamantala naman ang kabutihan mo at ang kapalit noon ay ang masaklap na pagbabago ng iyong sarili. Sa susunod ay kilatisin mong mabuti ang magiging nobyo mo para naman hindi maulit sa iyo yan. Walang alinlangang sumama kay Aragon ang babae hanggang sa makarating na nga sila sa dormitoryo habang nandoon si Pedring at nagpapahinga. Pedring? Pedring, buksan mo nga itong pinto. Si Aragon ito. O Aragon, sino yung kasama mong babae? Pagtatakang tanong ni Pedring habang hindi makita ang kabuuang mukha ng babaeng yun. Subalit mahaba ang buhok nito na lagpas hanggang sa kanyang balikat. Wika pa ni Aragon. Papasukin mo na lang kami, Pedring. Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Sige, pasok kayo. Hindi mo naman sinabi, Aragon, na may bisita ka ngayon. Kahit papano sana nakapaglinis ako ng kwarto natin. Ayos lang yun, Pedring. Ikuha mo nga ako ng isang basong tubig. Hiramin ko na rin yung bangko mo. Oo, saan ka ba pupunta? Lalabas na muna ako. Bahala na kayo rito sa kwarto natin. Paglilibot na lang muna siguro ko dyan sa labas. Alam ko na iniisip mo, Pedring. Hindi ko nobya ang babaeng ito. Gagamutin ko siya. Kaya dito ko na dinala sa kwarto natin. Kasi kakaiba ang pagkatao niya na hindi maaaring may bunyag sa kanyang dormitoryo. Pumasok ka na nga rito at isarado mo na yung pinto. Matapos may sarado ni Pedring ang pintuan, pinaupo ni Aragon ang babae sa may upuan at ipinatanggal ang tapis sa kanyang muka. Na sa mga oras na yun, hindi nila akalain na may angking kagandahan ng babaeng yun. Wika pa ni Pedring nang makita ang kabuuan ng mukha nito. Maganda pala siya, Aragon. Saan mo naman nakita ang babaeng yan? Umiral na naman yang mga mata mo, Pedring. Magkakaroon tayo ng kasalanan sa ginagawa mong yan eh. Alam mo na ba ang pagkatao niya? Nagtatanong lang naman, ikaw naman, Aragon. Bakit, ano ba siya? Isa siyang aswang na niyanggaw ng kanyang nobyo. Aswang? Totoo pa ba yun? Totoo sila, Pedring. Masasaksihan mo siya ngayon. Katawang tao lamang nakikita mo. Subalit may kakayanan sila na hindi pangkaraniwan. Sa kabila ng ganda niya, aswang siya? Wala namang pinipili ang pagiging aswang, ano ka ba? At saka wala naman sila sa lahing ganun. Yanggaw lang talaga ang nangyari sa kanya. Subalit kung mapapabayaan ng ilang taon at makatagpo siya ng isang manggagamot, maaari siyang paslangin ito, lalong-lalo na yung mga tirador ng aswang na walang sinasanto kahit na magmakaawa pa siya. Maya-maya pa'y nag-usal na si Aragon. Nagmustya ng kanyang kamay, inihipan ang buong katawan ng babae.
at pinasapi ang espiritu ng dating nobyo na yumanggaw sa kanya. Pagtatanong na wika pa ni Aragon. Bakit mo naman iyanggaw ang babaeng ito? Hindi mo ba alam na nahihirapan na siya sa buhay niya ngayon dahil sa ginawa mo sa kanya? Sumagot ka, dahil kung hindi pasasakitan kita ng sobra hanggang sa masunog yung kaluluwa mo. Tugong wika naman ang nakasanib. Mahal ko si Nicole. Gusto ko siyang maisama sa aming pamilya. Subalit tinanggihan niya ako, kaya magdusa siya ngayon. Ayos ang pagmamahal mo ah. Hindi na pagmamahal yan. Dahil pagdurusan ang pinagdaraanan ng babaeng ito. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hirap na siya sa kanyang sitwasyon at hindi niya na rin alam ang kanyang gagawin. Wala sa bokabularyo namin ang maawa. Mabuting at hindi ko siya pinaslang at malaya pa rin siya ngayon. Dapat nga magpasalamat pa siya sa akin dahil naging kauri ko siya. Parang nagkaroon patuloy ng utang na loob sa iyo ang babaeng ito. Hindi ka ba kinikilabutan sa ginagawa mo? Sa bagay, aswang ka nga. Ngayon, damin mo ang parusang igagawad ko sa iyo. Isang tampalasang aswang. Patuloy na pinasakitan niyo ni Aragon hanggang sa magumiyaw sa loob ng kanilang silid. Samantalang itong si Pedring ay gulat na gulat sa kadahilanang yun ang pinakaunang nakakita siya ng uri ng panggagamot at ang nakasanib pa sa katawan ng babae ay uri ng aswang. Ipapalapa kita sa mga kamag-anak ko dahil sa ginagawa mong ito sa akin. Hindi mo ba alam na marami kami? Kayang-kaya kong papuntahin ang mga kamag-anak ko rito upang kunin ka bilang kabayaran ng lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Nakakatakot naman yan, Aragon. Baka pati ako madamay dyan. Ilan ba silang magkakamag-anak? Baka naman dumagsa sila sa dormitoryo natin. Huwag kang matakot, Pedring. Hanggang salita lang ang mga yan. Hoy, ikaw na tampalasang aswang. Wag mo nga akong tinatakot. Ni hindi man lamang ako kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Kahit na magtawag ka pa ng sandamukal mong kamag-anak. Lahat kayo ay uubusin ko sa katawan ng babaeng ito. Damin mo ang salitang bibitawan ko. Unti-unti nitong susunugin ang kaluluwa mo. Muling nagusal si Aragon at iniihip iyon sa katawan ng babae. Sobrang init ng pakiramdam ko na para bang sinusunog ang paanan ko, pati na rin ang aking buong katawan. Ano bang ginagawa mo? Isang tampalasang antingero. Yan ang nararapat sa'yo. Mas mainit pa ang pakiramdam na yan sa pupuntahan mong impyerno. Pati ang walang kamali-mali na babaeng ito. Dinamay mo. Sambit na wika pa ng nakasanib. Itigil mo na yan. Parang awa mo na. Hindi na muli akong mangyayanggaw. Ipinapangako ko. Isa kang sinungaling. Uulit-ulitin mo lang ang ginagawa mong ito. Para mas dumami kayo. Upang mangibabaw ang mga tulad ninyo rito sa mundo. Tama ba ako? Yun lang naman ang madaling paraan para mabilis kayong dumami. Subalit sa mga oras na ito, pati ang mga kamag-anak mo ay idadamay ko. Muling nagusal si Aragon at tinawag ang iba pang mga kasama nito upang sumanib sa katawan ng babae na kanyang pasyente. Wika pa ng kanilang pinuno na binigyan ng pahintulot ni Aragon upang magsalita. Bakit nandirito ako ngayon? Sino ang tumawag sa akin? Anong kalokohan ang ginawa mo, anak? At pati kami na pamilya mo ay nadamay rito. Ako lang naman ang tumawag sa inyo. Isang manggagawa ng medalyon dito sa Quiapo. Kasalanan ng anak ninyo. Kaya nandito kayo ngayon sa katawan ng babaeng ito. Pasensya na kayo dahil lahat kayo ubusin ko. Bata man yan o matanda. Kaya kayo napasok dyan. Ibig sabihin lang nun, gumagawa kayo ng hindi maganda sa mga tao. Kasi kung malinis ang kalooban ninyo, malamang hindi ko kayo matatawag. Pasensyahan na lang tayo. Malapit na kayo magsama-sama sa impyerno. Sambit na wika pa ni Pedring habang nakakaramdam na ng takot. Aragon, paslangin mo na sila. Baka tayo pa ang balikan ng mga yan. Ako ang natatakot sa ginagawa mo eh. Tugong wika naman ni Aragon. Habang kasama mo ko, Pedring, wala kang dapat na ikatakot. Gusto ko lang na iparamdam sa kanila
ang mga ginagawa nila sa mga tao rito. Lalong-lalo na sa mga walang muwang na sanggol na paborito nilang kainin kahit na nasa sinapupunan pa ito ng kanilang mga magulang. Pati ba naman sanggol? Kinakain nila? Oo, Pidring. Ganyan kawalang awa ang mga yan. Kaya hindi dapat sila binubuhay rito. At sa pagkakataong yun, itinaas ni Aragon ang kanyang kanang kamay habang nagsasalita ng mga Latin at iniihip iyon sa kanyang daliri. Muli itong nagsalita sa harapan ng babae, subalit ang kinakausap niya roon ay ang mga nakasanib na espiritu ng mga aswang. Nakikita niyo bang nagliliwanag ang daliri kong ito? Isang matalim na espadang espiritual na nanggaling sa kaitaasan ang papaslang sa inyong lahat. Ilan nga kayo magkakasama dyan? 3 po. Kung tutuusin kulang pa kayo dahil sa sobrang talim ng espadang ito na kayang-kaya kayong paslangin. Huwag mo nang idamay ang mga magulang ko. Ako na lang ang paslangin mo. Hindi maaari. Ang yabang mo pa nga kanina eh. Sisihin mo ang sarili mo sa pagkakataong ito dahil gusto ko lang naman na palayain ng babae. Dahil sa mga ginawa mo. Ayan tuloy. Pati mga magulang mo't kamag-anak nadamay pa sa pangyayanggaw mo. Maya-maya pa'y inilapat na ni Aragon ang kanyang daliri sa liig ng babae. Nangakmang muli pang magsasalita ang aswang na nakasanib. Subalit uli na ang lahat dahil patuloy na iginilit ni Aragon ang matalim na espiritual na espada. Patawad, nararapat lamang yan sa inyo. Magkita-kita na lamang kayo sa impyerno at doon kayo magsama-sama. Maya-maya pa'y muli nang bumalik ang babae sa kanyang sariling ulirat. Inilawal nito ang itim na bato at kinuha naman iyon ni Aragon upang ibaon sa lupa hanggang sa lubusan na itong mawala. Wika pa ng babae sa kanya habang labis-labis ang pasasalamat nito kay Aragon sa kadahilanang muli na siyang nanumbalik sa kanyang sarili na nawala ng kanyang pangangamba dahil sa pangyayanggaw na ginawa sa kanya. Salamat Aragon. Sa totoo lang, madalas kita nakikita sa may simbahan pero nag-aalinlangan lamang akong lumapit dahil na rin sa takot na baka kung anong gawin mo sa akin. Walang anuman yon. Ngayon ay magaling ka na. Ano ang pangalan mo? Nicole? Tama Aragon, Nicole. Aragon, siguro naman ay magaling na si Nicole. Bukas ay may pasok pa ako sa trabaho. Baka naman pwede na ako magpahinga. At saka gagawa ka pa ng medalyon bukas, di ba? Oo nga pala. Ihatid lang kita Nicole kung saan ka man nakadormitoryo. Hindi na Aragon. Kaya ko ng sarili ko. Sige ikaw ang bahala Nicole. Pero may bibigay ako sa'yo para naman may pangontra ka. Sa'yo ng isang medalyong ito. Ipinagkakaloob ko na yan sa'yo. Pangalagaan mo ha, para pangalagaan ka rin niya. Maraming salamat Aragon. Hayaan mo balang araw makakabawi rin ako sa'yo. Naku hindi na. Basta parati ka na lang mag-iingat. At huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga ganung lalaki. Lalo pat napakaganda mo pa naman. Maya-maya pa'y umalis na si Nicole habang antok na si Pidring dahil na rin sa pagod sa kanyang trabaho. Makalipas pa ang 3 linggo, muling bumalik si Simon sa kanyang dormitoryo at sa pagkakataong yun, 7 kalalakihan na silang magkakasama. Wika pa ni Aragon. Maligayang pagbabalik Simon. Mukhang parami yata kayo ng parami. Sakto katatapos ko pa lang na magkonsagra ng mga medalyon. Nandirito na rin yung mga nakalaan para sa inyo. Pati na rin dyan sa mga bago mong kasama. Alam ko naman na yun ang pakay nyo diba? Ang mga medalyon na ginagawa ko. Tama ka Aragon. At sa bawat pagbabalik namin rito, maraming beses na kaming napapalaban. Kaya nga nagtataka ang mga kasama kong ito. Kung ano nga ba raw ang sikreto ko. Kaya ako na mismo nagdala sa kanila rito. Ayan nasa harapan nyo na. Ang gumagawa ng mga sinaunang medalyon dito sa Quiapo. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento at maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Aragon. At syempre hindi natin pwedeng makalimutan. Shoutout kay Ma'am Karen na palaging nagbabahagi ng kanyang super thanks. Marami pong salamat at ingat po palagi dyan sa Japan. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.